Next, we call candidates for Councilor, First District, Andres Ron, from PRP. Next is Valdemar Alvarez, NP, and Cruz Van. Thank you for our next match. Candidate for Councilor First District, De Los Santos, Volta from Acre. Fabiola Puelles, FP, and Gonzales, Fonsi, LBC. Thank you for another batch of candidate Councilor First District. May we call on Lee Shamsi, Independent. Pascual JP, RP. Uwapa Ichi, PNP. Passport para makapunta sa Amerika. I attended sa executive course. Salamat ha. Thank you. One final batch of candidates for Councilor of First District, Santiago Tao, NPC. Senator George Paul, AKDO. Canto Simon, Governor.
Police Secretary Lemon Lumiya, Mother Christine E. Nandira Chua, Atty. Ronald Ramos Machado, and Atty. Fred Watson. Deciding on the To formally conclude this meaningful program, may ang Panginoon sa Santiago, the National Serve of Public Pasig First District, to deliver the closing remarks. Alright, so to our esteemed partners from the different government agencies, of course to our other stakeholders, again, friends, ladies and gentlemen, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. As we conclude this event, let me reaffirm our shared desire with our partners and stakeholders to have a peaceful and orderly elections here in Pasig City. As one condition, we are committed, and this commitment extends beyond simply ensuring that every qualified and eligible voters would cast their vote. And we are equally dedicated in ensuring that the vote of every Pasigueño must be accurately counted. Naniniwala po ko that we are here because we are interested about leadership. And we, at the Commission on Elections, we are most committed to providing not just a peaceful and orderly election, but also an inclusive and participatory and regular election. Whatever is said, every Pasigueño is empowered to exercise their right to choose leaders without fear or mental reservation. I personally believe in the power of the people in choosing leaders who prefer those who champion truth, those who would work tirelessly, and the goal is to make this election a transparent one that we could translate into a responsive public service on and off social media with the end goal of establishing not only in Pasig but to the whole country a government of the people, by the people, and for the people. Again, maraming salamat sa ating dalawang partners from the Philippine National Police, AFP, DepEd, and other partner government agencies. And syempre, special shoutout sa ating mga newly accredited citizens arms from the PPCRT and Nauran. I know that we in the government cannot do this alone. We need you. We need our partners. We need you Pasigueño because together we will achieve more. Maraming salamat. Mabuhay po ang bawat Pasigueño. Mabuhay ang pangyayaman natin ng Luzon at Pasig. Together we will work. Thank you, Atty. Santiago. Sa final gesture, we would like to collective commitment to peace and unity in the forthcoming election. We invite everyone outside for the ceremonial releasing of dogs. Together, let us uphold unity and ensure a peaceful election for our beloved Pasig City and beyond. Thank you very much and mabuhay ang mga Pasigueños! Ay, wow.
Attorney Sia! One, two, okay. Kawawa na. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Alright. Baka tayo. Excuse po. Ito tayo. Dito na. Dito na siya. May susunod po. Okay po. Okay po. Sige po, atras na lang po. Atras na lang po. Atras sa likod. Thank you, Mayor! Wrong timing, wrong timing. Hindi na tayo sa inyo. Pumunta rin naman kami. Then, baunang ko yung bati. Saan na? Well, siyempre, tomorrow is the official start of the campaign period. Dahil nga po, iniwasan natin na makasagabal sa daloy ng trapiko, minabuti po ng team na wag na lang pong ituloy yung pong plano na magkaroon ng grand rally sa Caruncho Avenue kasi yun po ang naibigay sa atin na lugar, araw po yun ng samba rin at ng paghahanap buhay, no? At meron pa hong eskwela. So para hindi ho tayo makaabala at makadagdag pa sa problema na nga natin dito sa Pasig na traffic, mas maigi po, ang gagawin na lang po ng Team Kaya This is mag-house to house po tayo, both District 1 at District 2. At sa ating po mga supporters, antabayanan niyo po kami. We will make the announcement kung saan po kaming mga barangay dadapo bukas po para po kayo may kumatok sa inyo pong mga tahanan at makausap po namin kayo ng harapan. Attorney, gaano kahalaga ito nga po naganap dito ngayong araw? Lalong-lalo na para sa inyong mga kandidato. Well, this is an assurance na sa Pasig hindi tayo magiging hotspot katulad sa ibang bayan, no? Na ang politika dinidilig ng dugo. So we are hoping na ma-preserve natin na patuloy na maging mapayapa at tapat ang ating pong eleksyon. Nang sa ganon, ang mananalo naman po rito, hindi naman po yung mga kandidato, kundi mga Pasigueño. Kung makapili po tayo ng mga tamang pinuno na totoo na nagmamahal po sa atin, no? Hindi lang ho sa salita, kundi sa gawa, tingin ko, para ho ito sa kabutihan ng mga taga-Pasig.
Attorney, sa darating na 45 days, handang-handa na ba ang Team Sara para ikutin nga ito nga pong lungsod? Nako, excited na kami na umikot na, at alam niyo naman, simulat last year pa, kami nagpakita na ng pagmamahal sa mga taga-Pasig. So, at ina-expect po namin na sa laban namin, yung mga nahaplos natin, ang mga puso, talaga namang 101% support ang ibibigay po sa atin. Marami pong nagtatanong. Si Ate Sara po, nasa bahay lang po siya na kailangan. Ang sabi po kasi ni Doc, no, kung alam niyo naman po si Ate Sara, kaya nga po medical mission ng una naming inuna sa Pasig dahil si Ate Sara, kung hindi niyo po alam, siya po diabetic at asthmatic. Pero despite that condition, nakita niyo naman, napausbong, napayabong po nila ang kanilang hanap buhay na mag-asawa. No, at yun po ang inaasahan natin. Pag si Ate Sara na po ang mayora natin, at syempre, andyan din naman si Kuya Curly, no, na sila magtutulong-tulong. Na kung yung, ano yung galing na nakita natin sa pagpapaunlad nila ng kanilang sariling hanap buhay, makikita rin ho natin yan sa pagpapaganda ng ating pong lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Attorney. Salamat. At magkita-kita po tayo. Ito po ang inyong kakampi, Atty. Ayan Sia. Tumaasa rin po ng inyong tulong at suporta. Salamat po. Thank you, Attorney. Thank you. Yan po mga Pasig. Kaya nga daw po wala si Ma'am Sara. Sir, okay lang. Hindi. Vlog ko sa vlog. Local meeting. Okay, good. Pwede sir lang. That's good. Wala ka ba? Dapat ba? Dito, okay. Wala ko? Nakalap mo ako, grabe kayo. Sir, kamusta po yung naging timahan ko kanina? Well, nakita naman natin, naging maayos po. Participated by majority, if not all. Although nagkaroon na po ng late notice po na mukhang nagkasakit po yung isa sa mga aspiring for mayor. But overall, maayos po natin na isagawa and sana na-instill po sa ating mga kandidato yung kahalagahan po ng event na to, na this is not just a ceremony. This is a commitment for a peaceful and orderly election here in Pasig City. Sir, gaano kahalaga ito nga pong naganap na Peace Covenant. peace covenants dito sa... Well, katulad ng sinabi ko, this is not just a ceremony. It's a commitment na lahat po ng mga aspiring candidates, incumbent man or hindi, dapat committed po na makikipag-cooperate, magko-comply sa mga existing laws, especially yung mga resolutions po ng COMELEC against fake news, against negative campaigning, against vote buying and vote selling. And I hope na maiwan po sa ating mga aspiring candidates ang kahalagahan po ng commitment nila, hindi lang po para sa kanilang posisyon na tinatakbo, but para po sa welfare ng mga Pasigueño, na sa kampanya pa lang po makikita po natin kung sino po talaga yung karapat-dapat na mamuno, sino po yung mga sumusunod sa batas, sino ang hindi nagpapalaganap ng fake news, sino po ang nag-engage sa vote buying and vote selling. Sir, pakilala na po. Attorney Ronald Santiago, Election Officer, Pasig 1st District. Thank you, sir. Thank you po. Ingat po.